Bagamat hindi kontrolado ang 2 araw na suspension ng impeachment trial ngayong linggo, umaasa ang prosekusyon na bumilis ang pagdinig sa mga susunod na araw. Dahil dito, pabor din ang prosekusyon na mailipat ang oras at madagdagan ang araw ng paglilitis. Ang buong detalye ay hatid sa atin ni Julian Bunag live. Julian. Zai, justice delayed is justice denied. Yan ang pahayag ni House Trial Advisor Robert Ace Barbers matapos ang 2 araw na magkasunod na suspension ng impeachment trial. Ayon kay Barbers, umaasa ang prosekusyon na mas mapabibilis ang pagdinig sa mga susunod na araw. Dulot ng sunod-sunod na malalakas na ulan dahil sa habagat at baha sa Kamaynilaan, napilitang isuspindi uli ang impeachment trial ng magkasunod na araw. Bagamat hindi inaasahan ng ganitong mga insidente, ayon sa prosekusyon, ang ganitong pagkaantala ay nagdudulot din ng pagbagal sa pagpapalabas ng katotohanan. Naka-schedule naman po itong trial na gagawin natin hanggat matapos itong 4 na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, justice delayed is justice denied. Bukod sa pagkaantala, ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, apektado rin maski ang pagpapasumpina nila sa iba pang mga testigo. Itong confidential funds, article on confidential funds, nakakalinya na ang mga witnesses natin. Most of them are hostile and some of them are government agencies. No? So maapektuhan yung mga subpoena namin witnesses from government agencies. Nandiyan ang Philippine Statistics Authority, no? Para i-validate yung mga nakalagay sa acknowledgement receipts. Gobyerno yan. Nandiyan ang possibly a handwriting expert from a government agencies. No? At hindi naman natin kontrolado talaga because of the weather na nagsususpend ng mga government offices. No? Hindi anya dapat na maging shortcut ang prosesong ito, lalo na't maaari itong magdulot ng kalituhan sa publiko. Sa usapin naman ng pagbabago ng oras ng trial, sang-ayon ng prosekusyon na mailipat ito ng oras at madagdagan pa ng 1 araw. Siyempre, affected rin ang sessions ng mga affected rin ang sessions sa lower house at sa Senado, no? Pero sana ang first ang ideal diyan sana ang impeachment 3 o'clock hapon para makatuloy-tuloy na hanggang so that both houses can do their legislative work in the morning or committee hearings. Tapos yung 3 o'clock hanggang sawa na yon, 3 to whatever, 3 to the evening. Kasi pag umaga, naabutan ng lunch. So, and then, nakakain din ng hapon. Medyo mahigpit yung kanilang schedule. Kaya I agree with the suggestion of Tita Lorna na gawing siguro sa hapon. No? Morning yung legislative work and then 3 p.m. 1 to sawa. Doon na natin talakayin itong impeachment. Dahil equally important din naman itong usaping ito, gaya ng ginagawang legislation ng ating mga senador at ating mga kongresista. If and when they want to extend a little bit more and become patriotic, magdagdag ng Friday. Ito anya ay makatutulong kung nais talagang matapos ng mas maagang impeachment trial at hindi naabutin ng Pasko. Zai, ayon pa nga kay Attorney Lorna Capunan ay posibleng mabawasan pa itong kanilang mga magiging testigo sa mga susunod na araw. Yan ay sa tulong ng pag-aproba ng Senate Impeachment Court dito sa judicial notice kung saan hindi na kinakailangan pang ipresenta mismo o sa mismong korte itong transcript of records ng mga naging pagdinig sa Kamara at sa tulong din mismo ng testimonya nitong si Gina Acosta noong araw ng Linggo. So asahan natin, Zai, sa pag-resume ng trial, magpapatuloy pa rin itong testimonya ni Gina Acosta na hostile witness.
Zai?